Meron tayong mga reported. Ito na. Ito kasi nag-viral. Pakita mo yung video. May video ba tayo? Halika nga kayo. Talagang gusto nyo pang ano. Dito, dito. Ayan. Kayo talaga. Ito. Ipakita mo yung video. Ito si Kamata. Play mo nga. Ayan o sila. Sa arte. Alas 2 sa madaling araw. Takot yata sa gabi. O ginawa namang alas 2. So yung mga truck, merong CCTV, anong tawag yun? Dashcam. Dashcam. Mabuti naman, itong may-ari ng sakyan, may dashcam, nirecord niya, ipinadala niya. At itong isang vlogger to eh. Hindi ko pa namimit yan eh. Alam ko yan si Kamata. Oo. Ayan o. Yung isang kahapon lang yan. Kahapon. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Ha? Nanonood din kayo? Di ba may pit na dyan sa atin? Ano yung ginagawa niyo? Kinuyog niyo pa eh. Piling kumakalkal ng Wepax yan. May galis yata sa Wepax yan. Ha? Ito ba yun? May galis ka ba sa Wepax? Wala? Siguro, yan. Ano yung kinukuha nila yun? Mga gamit. Alam mo pa, hindi nila naiintindihan yan. Kawawa yung pahinanti dyan sa kapatid. Sa kanila matcha-charge yan. Yun hindi nila. Kapwa rin naman nila mahirap yun. Ano nadali nyo? Ano pa? Jack. Sinayang yung buhay nyo. Sinabi na sa inyo, huwag nyo nang gawin sa arte. Ayaw nyo maniwala. Paulit-ulit na lang. Kala nyo ba mapapagod kami? O sige, ito na huli. Meron pa natitira, no? At may tatlo pa sa Alam nyo na kung nasa yung tatlo. Kakilala nyo. tago na sir. Kumanta na ng lupang hinirang. Hanapin namin yun. Tatlo. Kayo talaga. Ayaw nyo maniwalang may gobyerno sa Maynila. Sira nyo kinabukasan nyo. Ito, nahuli ko ito na Presidente Uno. Sipag nitong Uno eh. No? Linggo-linggo na lang. Suki na kami sir. Suki eh. No? Suki eh. Hindi, kasi Arten eh. Ako, nananawagan ako sa mga taga-Arten. Mga kapitbahay ko dyan. Buti wala nahuhuli sa 1, 2, 3, no? Taga saan kayo? Saan kayo banda? Sa Roma. Sa Rasul. Kakasunog pa lang. Kakabigay ko pa lang ng tulong. Oo. Nasunugan kayo? Hindi. Ha? Yung last year, yung pinuntahan ko. Pag send nyo kagabi sir ng viral video kay Oo. Didi, Mm. lumakad yung mga operatiba natin. Nagsa-standby na naman ito, ready to attack na naman. Okay tayo. Kasi nakalusot eh. hindi Kala nila nila nakita yung nakalusot. viral video sir. Kala nyo walang nagbabantay. Alas 2 sa madaling araw naman kayo ngayon. Ha? Sumurrender kayo. Kasi nakita nyo yung mga viral video na kayo. Yun ang mangyayari sa inyo. Talagang makukuha, mapapalo. Yung tatlo na sana. Ha? Sige kayo, baka minsan may mangyari. Pagkaroon ng aksidente, masagasaan kayo ng truck, sumambulat yung utak nyo dyan sa kalsada. May mga magulang ba kayo? O kita ninyo? Pwede ngayon, nagdadalamhati magulang ninyo. Sige, good job. Presinto 1. Palakpakan natin yung ating mga pulis.
Yun. Ipit up, ha? Huwag mo na kayo malis. Baba nyo na yan. Sige, talin yan. Poyo nyo. Thank you sa ating concerned citizen. Yung concerned citizen natin na tinuloy niya yung pagbibideo. Kasi alam mo Mocha, malaking bagay kasi, halimbawa may complainant. Siyempre, pag walang mga video o picture, huli, hanapin pa rin natin. Kaya lang mas matagal. Pero kasi ito, pagka may video, nakuha na ng netizen, madaling i-identify. Tapos madaling may pagtatanong. Ang mahirap dyan kasi kawawa dyan, driver ng truck, painante, sila magbabayad eh. Kaya naghahanap buhay lang yun, arawan lang. Tapos ang mahirap pa, itong mga batang to, alam nyo, hindi lang ho namin pinakita sa inyo ha. Meron pa ho yan isa. Mga ganito lang kalaki. Hindi na natin dinala rito. 10 years old yata. Kasama nila. Sa akin na yung litrato eh. Sabi ko wag nang dalhin. Masyadong bata. Yan. Abuti may cover yung Itong bata pa. Alam ba ganyan ang katawan ko Mocha? Naghahanap buhay na ako. 10 years old. Basurero na ako. Baka nalilito yung ating mga kababayan, jumper. Baka sabihin nila jumper sa kuryente. Hindi jumper ang tawag ko dyan sa mga bata na yan. Nangunguha ng mga gamit. Malalaking truck. Siyempre, nakakawa naman. Kaya lang, anong gagawin natin? Hindi naman ako nagkukulang ng paalala. Although panaka-naka na lang yung sumusubok, baka sinusubukan din tayo bilang pamahalaan. Baka kala nila sa umpisa lang. Magsasawa sila sa atin. Talagang mahuhuli sila. Sa akin lang, paalala ko, tigilan nyo na yan, ulitin ko, nag-viral kagabi, madaling araw, hindi pa natatapos yung 24 oras, huli na agad. Ito masakit dyan, Mocha. Nakita mo yung bata? Yung size nun? Mas malaki pa yung gulong ng truck. Kaya nga. Mamaya ma-aksidente. Katulad kanina. Mag-iingat kayo, ha? Kanina, sa Nagtahan. Pinawalan ng preno. Ang laki ng nangyaring insidente sa Nagtahan. Maraming salamat kay Major Apostol ng Traffic Management ng MPD at 10 na kanyang mga kasama. Maraming salamat MTPB. Maraming salamat MDRRMO. Si MTPB Director Dennis Biahe, si Director Arnel Angeles naman sa MDRRMO at kanilang mga staff. At maraming salamat MMDA, Metro Manila Development Authority. Nagtulong-tulong kanina para ma-clear. Kanina mga 6:30, bukas na yung 3 lane. Isang lane na lang ang inaayos kanina. Dala ng malaking banggaan. Karambola sa Nagtahan. Kaya paano kung halimbawa sa atin yun, tapos kita mo yung video na yan, nagtakbuhan yan habang umaandar yung mga sakyan. So paalala ko lang, mga magulang na nanonood, pagsabihan ninyo ang inyong mga anak, wag titira sa Arten or wag titira at all. Baka mamaya tumira sa Kapulong. Yorme, sabi mo sa Arten lang. Mamaya tumira naman sa Bad Santos o sa Recto. Hindi, mahuhulit. Maniwala ka mo ka. Ako, kabilin-bilinan ko kay General Abad. Top din natin yung panawagan ni General Torre. Sabi niya, ang pulis araw nasa kalsada. Sabi ko, amend natin ng konti yung sinabi ni General Torre. Tayo naman, pulis nasa kalsada sa araw, nasa kalsada rin sa gabi. In fact, ito baka mapanood nyo kay Boy Gonzales. May isang snatcher, sumubok kanina. Puntahan nyo po yung Facebook ni Boy Gonzales. Sumubok, mang-snatch. Ang problema ngayon, Mocha, dahil lumuluwag na yung mga kalsada, pag may gumalaw na takbuhan, nakikita agad ng lespo. Nahuli na ng pulis kagad, immediately. Diyan sa Quiapo, kanina.
Kaya mga Tolongges, wag nyo nang palakin, wag nyo nang subukan. Mahuhuyo lang kayo. Naaresto kagad yun. Nakuha na ni si Boy Gonzales, ano yun reporter. Kung kumukuha ng mga beat patrol yun. Ayun, natsachamba niya. Kanina natsamba niya. Snatcher, nahuli ng pulis. Congratulations sa ating Congrats. Manila Police District. Sinabi ko na sa inyo, ulitin ko. May gobyerno na sa Maynila. Maaari, hindi namin kayo mapigilan bago nyo gawin yung krimen. Maaari maaari. Pero we make sure na kapag ginawa ninyo sa Maynila, tatalupang ko buong Pilipinas. Mahuli lang namin kayo. It is our dear commitment to our people. And that is a guarantee that we assure the people of Manila na ang mga Tolongges, hahabulin namin kayo at ang ikamamatay ninyo, puyat. Dahil hindi kayo makakatulog ng mahimbing kapag ginawa ninyo ang krimen dito sa lungsod ng Maynila. Kakaiba lamang yung kanina Mocha, habang ginawa niya, nahuli siya. O ito naman, in less than 24 hours, nahuli din. So, ano pa ang gustong patunay doon ng mga Tolongges at kriminal? Kami, nagbababala, ako nagdidiplomasya, but we make sure may gobyerno sa Maynila. So, mag-iingat kayo. Kaya po sa ating mga netizens, ayan, kung may masaksihan po kayong krimen, paki-video po at paki-send po dito sa Facebook page ng Manila Public Information Office or MPIO. Pwede rin po diretsyo sa ating Yorme, Isko Moreno Dumagoso page. O kaya kahit na itag nyo lang po, Isa, tama ka. Galing mo, Mocha. Galing mo. tag nyo at Isko Moreno Dumagoso, may kita po ni boss po yan. Most likely, makikita yan ng mga staff natin. Ngayon, kami naman, ikukubli natin yung kanilang pagkakakilanlan. At pinagpapasalamat ko, maraming CCTV sa Maynila. Alam mo sino yung CCTV? Taong Bayan. Sabi sa akin ng mga lesbo, boss, paano mo nalalaman yung mga nangyayari? Sabi ko, sa Taong Bayan, paano mo nakikita? Ipinadadala sa akin. Ipinagmamalasakit nila tayo bilang syudad, bilang pamayanan. Kaya ini-encourage natin ang kamalian ng mga ilang individual, padala nyo sa amin. Ang kakulangan namin, tayo, sa pamahalaan, mga kasama na, ipadala nyo sa akin. Wala tayong kukonsintihin. Meron lang ako isang papaalala ko lang ito naman real talk. May mga dating politiko alala mo yung ticket ng parking. 50 pesos yun. 50 pesos. May isa kami nahuli. At meron kami isang inaalam. Na nag-utos ng tao yung politiko na talunan. At saka politiko rin na kilalang politiko ngayon. Sikat na sikat yun sa Kongreso. Inuutosan yung mga tao nila. Kaya nagparada ka. Kukunin yung ticket mo. Dahil bayad ka na. Kukunin yung ticket mo. Tapos susulatan nila ng ibang presyo. Kasi po-post. Ipadadala sa visor. Yung iba naman, valid complaint. Yung iba naman, dahil na-excite, ipinopost. Para siraan yung mga parking attendant or mga nagmamanage ng park. So, two sides of the coins. No? Kaya,
May mga tamang complaint, tama naman. Kinakastigo natin, one strike policy. Tapos na kagad, tanggal na kagad. Kaya nga kita nyo may mga parking attendant na parang nagrarally-rally, yung mga tinatanggal. Kasi one strike policy tayo. Basta yung kinumplain ng netizen, confirm, tanggal yung tao. Pero ito naman yung kabilang banda. Yung mga nagsasabotahe para doon sa mga taong individual o mga individual. Ingat lang tayo kasi merong isa ginawa 50, di ba? O nilagyan pa ng 0, 500. Sabay post. O tapos sabay delete. Nung hinahanap na namin yung Tapos, ito naman ang masakit na parte. Yung hininga ng ticket, ayaw naman mag-complain sa amin. So, hindi natin malaman. Kaya, para walang kalituhan, ito yung isa yung nahuli. Ayan, nahuli na yan. So ito po legit. Pero yan, hindi yan MTPB. Oo nga, Parking attendant. Yan. Kaya ingat po tayo, no? Ingat tayo. Ako, gusto ko yan yung visor. Kaya lamang, baka minsan napapasukan na sila ng mga politikong, kunwari, ay complainant, tapos sasalam. Siyempre, ipopost naman ng visor. To make it legit. Ingat lang. Pero ako, I encourage, ako na, lalo na. Yan, gusto ko yung visor. Sana tulungan din ni visor yung complainant na mag-complain talaga sa akin. Kasi hindi ko naman talaga sasantuin yung mga akusadong baka may tulongis din sa gobyerno. In fact, may isang video kanina ikinalulugod ko sa kanto ng H. Lacson na very famous sa mga Buhaya Cups o Buhaya MTPB in the past. Ano yun eh? Ano yan? Parang ano yun eh? Parang Manila Zoo yun eh. Daming buhaya doon sa Lacson, Loyola Street po. Espanya. Kanina, natutuwa naman ako. May napanood ako sa TikTok. Sabi, eto na, papunta na tayo sa Buhaya area. Sumobra siya. Nakita niya yung mga MTPB nagtatraffic. Lumagpas siya. Pinagsabihan siya. Nagulat siya. Hindi siya hininga, hindi siya tinikita. Kinalugod niya. Sabi niya, may gobyerno na talaga sa Maynila. Iba na talaga ang gobyerno sa Maynila. So, to cut the long story short, mga nanay, tatay ko, na mga nanonood, mga batang Maynila, hindi po perpekto ang gobyerno ng Maynila. Pero ang garanti ako, hindi ko kukusintihin. No holy cow. Walang holy cow dito. Kaya lang, pamisa-misan, bagay matatalino naman talaga ang mga taga-lungsod ng Maynila. Mapanuri din naman. Minsan baka tira-pasok. Pinapapasok lang para ang gagawa ng mga kwento. Kawawa din. Diba, pinagpasyahan na kita, moka. Pinagpasyahan kita, o tanggal ka na. Pero sa totoong buhay, wala kang ginawang masama. Ano mararamdaman mo? Masakit. Then I created injustice. The other supposed to be seeking for justice, but I created injustice. Because that guy, or that girl, or that fellow, just wanted to ruin your life. Using us as government of the one strike policy. Ayan, magandang leksyon natin ngayong linggo na to. Maging maingat tayo sa pag-uusisa. Pero, ang garantisado, one strike policy. Once it's confirmed, tapos na. Kahit mag-welga pa yung parking attendant, pag mali ang ginawa, tanggal kagad. Ayan. Ayan, kaya po magtulong-tulong po tayo at dahil nga may gobyerno ng Maynila, umiiral na po ang batas, kaya may consequence po yung ginagawa nating mga illegal na bagay. Pag nalaman ko naman yung politiko, kasi sinisiyasat natin, ilalatala ako sa inyo kung sino yung talunan na politiko na yun.
ang ano nun eh, isang babae at isang lalaki. Ay, ako na-describe sa lang. Mamaya mo Bagay. sabihin nyo na lang. Bubulong ko sa iyo. Hindi pa nakamove on eh. Ah, Oo, talaga, Diyos ko. Ganyan talaga pag may pagbabago. Ang tinatama mo, interest ng mga talibandas. Yun nakasanayan nila na gahasain ang pamahalaan at abusuhin yung kanilang kapangyarihan at gamitin para ipagpunyagi o iraos yung kanilang kakapihan ng kamay. But matalino ang mga taga Maynila. Alam namin na nangyayari. Sige. Next tayo, Mocha. opo, bago po yun, Yorme. Sabi ni Justin Lee, salamat Yorme, from Barangay 407. Alam niyo, Yorme, kahit sa TikTok nako-comment sila, sana all parang Maynila. Kaya, dahil nakikita po nila yung una, yung kalinisan. And mas feel na po na safe ang mga tao po dito sa Maynila dahil nga po hindi natutulog ang gobyerno, nauhuli po ang mga may sala. Kaya, ayun, shoutout po sa sa kapulisan po natin, sa mga concerned citizens. Kaya wag po tayong magsawa na magpadala ng mga video, magsumbong, wag po kayong matakot. Magtulong-tulong po tayo kasi hindi po natin masusupuyan kung walang magsusumbong. Pero malayo pa tayo. Kasi ang gusto kong makamit yung kusang disiplina. And it takes time. Hanggat kaya ng katawan natin, hindi naman tayo susuko. Pero siyempre, ang pangarap ko rin, yung tao, kusang magdidisiplina, kusang susunod, maaliwalas ang kanyang kapaligiran, yung panatag ang kanyang pamumuhay. Impact. Total, nabuksan mo na yan. No? Tingnan ninyo. Pakita mo nga yung video na yung sumisid sa ilalim ng imbornal. Paano mo? Yung pinost ko kanina, ako nag-post nun eh. Dapat bigyan ng ano yun, cum laude award. Anong tawag yun? Valedictorian. Mga estero gold. boys po ba natin? Nakita mo? Oo, estero boys natin. Sinuong niya yung ilalim. Oh. Sinuong niya yung ilalim. Nakita niyo mga plastic ng bote. Ayan. Ayan yun. DPS at Oo. DEPW. Department of Engineering and Department of Public Safety. Ayan, tingnan mo anong laman. Mga bote, Oo. plastic. So anong ibig sabihin? Kailangan po talaga, Disiplina. hinihingi ko naman yun. Yung mga basura natin, itapon natin sa tamang sisidlan, tapos kukunin ng ating gobyerno. Then may video. Gusto ko yung ano eh, Yung video. Posted 4 hours ago. Talagang sinisid. Yung nakita ng tao, sabi, shout out sa lahat na nag-comment. Tuwa ako doon sa nag-comment eh. Yan ang dapat bigyan ng 80,000. Tama. Tao sa imbornal. Talagang literal, lumabas sa imbornal. Shout out sa lahat na nag-comment. DSWD. Baka naman. Secretary Gatchalian. Although marami tinutulong sa atin ng DSWD. Pangkabuhayan naman dyan. Baka sakali lang. Bakala. Siya yung nakita ng utaw. Ang hindi na, yan, pakita mo to. Tingnan mo, Mocha. Yan ang nakita ng utaw. May lumalabas. Malinis na eh. Noong isang araw, puro imbornal yan. Puro urak. Tapos yung mga bato. Nakuha na. Tapos, meron tayong 2 tao. Ito yung isang tao. Yan yung inipon nung isang tao nasa loob pa. Meron pa sa Meron pa yan sa loob. Ayan. Pag tinignan mo nakukuha niya, puro plastic bottles. na bumabara. Ayan. Nasa ibabaw na yan. Ang dami yan nakuha po Yep. nila. Kaya dyan siguro, mapagtatagumpayan yan natin. Kasi nagsisimula pa lang tayo, 2 buwan pa lang tayo, no? Siguro, baka mga 10 taon, mai-inculcate na natin sa ating mga sarili
ang kalinisan at kusang disiplina. Huwag naman sanang Oo. babot ng 10 Pero kung kinakailangan in our lifetime, as long as we have the mandate of the people, hanggat tayo itinatalaga ng taong bayan sa ating mga posisyon, gagampanan ko naman yung tungkulin natin. Pero, siyempre, kahit araw-arawin ko, 24 oras, kahit lagyan ko na ng toothpick yung mata ko, Oo. hindi matatapos. Kapag hindi nakipagkaisa ang mamamayan. Sa panong paraan na makikipagkaisa ang taong bayan. Doon sa pamamaraang nagkukusang magdisiplina ang tao. Kasi yan, plastic bottles yan eh. Yan yung mga tinatapon pag umiinom tayo, tapon na lang. Ako, malapit nga po ata ito sa UDM eh. Yes, Yung mga malapit yan. estudyante dyan, paalala lang. Pero ito marami ng pinanggalingan yan eh. Oo. Main pipe kasi yan. Opo. Ngayon, ang resulta niya, magbabaha, tatagal ang pag-upa. Ang pangarap ko na lamang, pakababaw na lang ng pangarap ko, mukhang nakakahiya sa taong bayan. Dahil palpak yung flood control, so chances are magbabaha sa Maynila. Tayong taga-salok ng tubig ng Metro Manila, sa atin pupunta yan. Ang pangarap ko man lamang, the very least that I can give to our people, nagbaha, gusto ko humupa agad. Huwag nang tumagal. Kasi nga, para makakilos na ang taong bayan na hindi sila na-expose sa posibleng sakit na dulot ng pagbaha, katulad ng leptospirosis na nagdudulot ng pagkakasawi o ng buhay ng tao. Ayan yung isang dulo. Tagos-tagos siya, mahaba yan. Kaya may putik. Meron nga dyan, alam mo, Mocha, sayang nga. Hindi ko lang nakita yung, hindi ko lang na-picturean eh. Ano po meron? May tumayo dyan, lumutang. Nakita mo yung lalim? Opo. Nung binuksan yung isa dyan, yung kabila niyan, nakatayo eh. Ibig sabihin, puro lupa. Wala na halos espasyo. Kaya ito talaga, sa amin, may tawag kami dyan, linis tubo. Yan ang literal linis tubo. Parang gets ko po yun. Oo. Yan ang literal na kailangan ginagawa. Bigla ko na mula eh, no? Ang linis tubo. Alam ng mga lalaki yan, lalo na sa tundo. Tamba. Ayan po. Ayan. I'm just trying to make it light, but it's a serious matter. Pero sa akin, Yormen, simple lang proper disposal of Proper waste. lang. Sabi ko nga, Mocha ilagay ninyo sa tamang sisidlan, ilabas niyo sa tamang oras, basta ang obligasyon ko, darating ang truck ng basura. Kukunin. Para yung proper waste management, mailagay natin sa tamang lagayan. Kasi kung hindi, babalik yan, magbabara yan. Yormen, may tanong lang po ako. Sure. Kasi di ba kung kalinisan ang pag-uusapan, number 1 dyan ang Japan. Japan, Singapore. Meron kasi silang tinatawag na segregation. Saka incinerator. Meron po ba tayo? Wala. Wala. Dahil doon sa isang batas na pinahiral, nagkaroon ng kalituhan, napaatras. Maraming kumpanya. Pero marami nang tinatawag na waste to energy program. Nino ng buong mundo. Tayo na lang ang huli. Wala pa tayong waste to energy. Pero lahat na halos sa mundo, nag-a-adapt sa waste to energy. Alam mo sa Singapore, isang truck, dadalhin doon sa waste to energy facility. Magiging kuryente. Yung isang truck ng basura, ganito na lang karami halos. Yung abo. Tapos yung abo, lalagyan nila ng parang timpla. Tapos ihulog nila sa dagat. Magiging ano siya, tawag dito yung, ano yung halaman sa dagat? Bakawan. Sa Singapore yun. So, ibig sabihin, yung waste to energy, hindi masama. Yung pag-incinerate, hindi masama. Nakulayan lang na nakulayan ng gusto. Na ito'y masama. Sa totoo, hindi. Sana, hopefully, dumating ang mga leader sa bansa, leader ng national government, na mag-adapt na tayo sa ganitong. Kasi kung hindi, wala, pabalik-balik lang yan. Kaya ngayon po ay ganun po muna ang gagawin natin. Tayo, yan. Tayo sa sarili natin. Bilang lokal,
Ano ba ang kaya nating gawin? Tama ka, Mocha, tama yung point mo. Simple Anong lang kaya po. nating gawin bilang Tapon pamahalaan sa lokal? tamang lugar ng basura, yung regular na koleksyon ng basura. Proper Hindi waste grabe. management. Oh, tama ka. Ayan ha. Sana all may 80,000. Tawan-tawa ako kanina sa comment ng mga utaw eh. May sense naman. Yun dapat Oo. nang bilhin. Pero yan ipinagpapapuri ko sa ating mga empleyado. Dapat yan bigyan ng gold medal. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Yorme, pinag-uusapan natin itong clearing operations. Nakita ko sa live ninyo, nakasama niyo yung ating DOTR Secretary Vince Dizon na kaibigan yan. niyo rin po. Ito, good news. Usapang baha at transportasyon. Traffic. Mga batang Maynila, doon sa old Antipolo. Nakita mo yung nasa likod namin, ng mga bahay, mga building. Good news. Yung Ponjaps, yung Hapon, ito. Indonesian tong nasa Wakali ko eh. Yung nasa Nangka ko, Ponjaps yan. Si Kusial Awi Siya, tapos si Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, at saka si Major, Apostol ba to? Indonesian din to. Ipinaliliwanag sa akin ng ininyero na yung nirequest ng syudad ng Maynila na kung po pwede may adjust. No? Ayan, steady mo lang dyan ha, steady mo lang. May adjust yung linya. The good news, itong NSCR project, inaprobahan ko na po yan. Ayan, steady mo yan. Ayan, mas maganda yan. Mas maliwanag ito eh. Inaprobahan ko na po yan. On a premise na napagbigyan, yung portion na nasa kanan, yung nasa Mocha, hindi na yan magigiba. Good news po yan sa mga residentes. Yes. Hindi na yan. Pinaliwanag sa akin ng ininyero at ipinagpasalamat ko kay Secretary Vince Dizon at pakisabi ka ako kay President Marcos. Salamat at least napakinggan yung konting request ng city government. Ngayon, pero siyempre hindi naman pwede masakripisyo yung adjustment. Nilagyan naman 3 poste. Imbis sa 1 poste, magiging 3 poste para safe naman yung itinatayo na rail. Ayan. Ngayon, dito sa kaliwa, ayan, mga kababayan, sa mga nanonood, dyan sa Wakali Mocha, meron tayo dyan drainage or creek o ano bang tawag? Culvert. Culvert. Tama ba yung pronunciation ko? Culvert. Ayan. Isa. Nananawagan ako dito sa mga taga Santa Cruz, yung sa dulo, yung nagtitinda ng mga stop mo nga dyan. Yan, stop mo dyan yung nagbebenta ng mga gulong, mga piyesa ng sakyan. Opo. Dyan, sa may Santa Cruz. Huwag magtapon ng langis. Alam mo bakit? Last week nilinis natin yan. Pero tingnan mo, itim mo. Alam mo kung ano yan? Langis. Binuhos yan doon somewhere, tatakbo rito. Yung pinakadulo niyan dito, sunog apog, na yung sinasabi ni President Marcos, palpak na flood control. Yun. Ano doon yun? Yung sa may District 2. No? Ito kasi boundary ng District 3 at 2. Itong culvert, ang good news na naman, mga taga Santa Cruz at taga District 2, yan ay magiging 2. Second good news yun. Third good news, nag-request kasi ako, sabi ko, Sec Vince, baka naman kung po pwede, total sa ibabaw tayo, magkikreate tayo ng espasyo. May future project doon, sabi ko, total, yung future project, wala pa naman. Baka pwede ba maging bike lane? Maganda. So, yung ilalim niya magiging bike lane. Pinagbigyan din tayo ni Sec Vince. At popondohan niya. Yun. Yun ang pangatlong good news. Pangapat naman, ginawa na nating ordinansa through Councilor Awi Siya na kung galing ka ng Abad Santos, one way na lang ang Old Antipolo. Pakanan. One way na lang siya. Kasi kailangan na malagay yung easement.
So, yan po ang mga update dyan sa... Tapos, another good news. 2 istasyon. Ay, ito po yung Yes. narinig kong explanation ninyo. Blumentritt and Solis. Ang laking bagay niya. Bakit? Kung pupunta ka, halimbawa, Mocha, malapit sa yun. Malapit sa yung Blumentritt Station. Kasi 1, 2, 3 kanto, bahay mo na. Hindi ko nito turo, baka sundan ka ng mga stalker mo. Pero malapit na sa iyo yun. Opo. District 3. Blumentritt Station, pupunta ka ng Hong Kong. Pupunta ka Singapore. Diba, usually pupunta ka Naiya. Naiya, oo. Di ba? Traffic. 2 oras, 3 oras, mamadali ka. Ito, mga batang Maynila, ito ang future natin. Pinaglalaban natin bakit yan matuloy. Kasi na-delay na yan ng 2 years. Well, if I may borrow the words of Secretary Vince Dizon, na-delay sila sa Maynila ng 2 years kasi walang kumakausap sa kanila. But sabi ko, those are the things of the past. Ngayon, ang good news sa mga taga Maynila, pupunta ka ng Hong Kong, abroad, doon ka na sumakay sa Clark International Airport. Dahil? Pagsakay mo dyan, 45 minutes, dire-diretso, nasa airport ka na. Tanoob na mismo ng airport. Yes! Galing. Ito po yung sinasabi niyong in 2030? Ang target, 28, but maximum 32. Pero ipapaalala ko sa iyo, Mocha, yan din yung ako'y naging chairman, president and CEO ng North Trail. Yan yun. Nung inappoint ako ni President Duterte. Yan yung project na yun. Yung Manila, Malolos, Clark. Correct. Susunod yan, Manila, Laguna, dire-diretso na sa south. Ayun ang ending niyan. But for now, I'm excited sa mga taga Maynila. Pag mag-abroad kayo, di dala mo yung bag mo, sakay ka ng tren, doon ka na sa airport, babagsak. Hindi ka na mahirapan. Maganda, wala ka nang dalang sasakyan pa. Yan. Congratulations, DOTR family. Thank you very much for your trust and confidence to this administration. Again, ulitin ko, if DOTR family is watching, thank you very much. You are pre-approved